ka nga po ng mga solid supporters niya at avid fan pa rin po niya ngayon, ay nagbibigay po sila ng mga advice, lalong-lalo na dumating ang matinding krisis nga po sa kanila, which is nasa provincial hospital ang isa sa kanyang mga kamag-anak or kapamilya. Isa daw po siya sa mga paborito ni Kalingap Rab at ng mga K-boys. Yes, alam naman po natin yun, no? Dahil namasyal po sila, kumakain sila sa labas. Although hindi po siya material girl. Kaya isa po yan sa sinabi ni Kalingap Rab na nasasaktan siya sa bawat desisyon. At yun, natatapik pa rin po siya sa live. Dahil nga po pilit ng mga supporters niya na ibalik. Kung pwede lang, kung tayo lang masunod at kontakin siya na kung pwede, ganito, ganyan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, soft-hearted po itong si Kalingap Rab. Once nakausapin mo personally, hindi po si Kalingap Rab yung pupunta doon at makikiusap. Kapag ikaw ay pumunta mismo doon sa bahay nila Kalingap Rab, humingi ng pasensya or humingi ng tulong ulit, my God, hindi ka po niyan tatanggihan. Hindi po siya hihindi. Tutulong ulit si Kalingap Rab kasi yun po yung ugali niya. Hindi po siya yung taong umayaw ka na, hindi ka na niya tutulungan. My God, hindi po ganun yung ugali ni Kalingap Rab. Ilang beneficiary na ba ang bumalik kay Kalingap Rab? Like kay Jimel. Sa pamilya ni Nanay Maylin noon, yung anak niya, grabe. Grabe yung mga sakripisyo ni Kalingap Rab, sa mga beneficiary niya. Napaka down to earth po niya. Kaya totoo po yung sinabi ni ate, yung supporters, viewers ni Kalingap Rab at isa sa mga commenters ko na once na magpakumbaba ka at inamin mo ang pagkakamali mo, inamin mo na mali ang iyong desisyon, my God, sino ba naman ang hindi tatanggi? Na alam naman po natin kung gaano kahirap ang buhay po nila, kung gaano nila kailangan ang tulong ni Kalingap. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, kung sponsors lang, my God, napakadaming mag-sponsor. Pero yung tanong, hanggang kailan yung tulong na maibibigay po nila? Hanggang kailan? Kasi my God, hindi po basta-basta tumulong ng isang pamilya. Sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap kitain ng pera. Ultimo kamag-anak mo, ang hirap lapitan. At tatanungin ka nilang kamag-anak once na ikaw ay pakikinabangan. Kung wala kang pakinabang sa kanila, sasabihin ko sa'yo, pera ka, hindi ka nila kilala. Yan po yung buong katotohanan, diba?